buddies! Another day, another car that we will be reviewing. And we're back here at Toyota Silang. And we're here with Matthew. Hi car buddies! Again, wala nga dito si Miss Anne. Kaya if you want to visit here sa ating Toyota Silang, ipa-flash namin ang mga contact details yung screen namin. And ang review namin for today's video is this one behind us. This 2025 Toyota Hiace GL Grandia. 2.8 liter, the automatic transmission. And before we dive in, we would like to invite you all na i-follow ang aming Facebook page and subscribe our YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong reviews ng Carview PH Angels. Kaya naman, Mikay, let's go na! Let's start! It's been a while, car buddies, bago tayo makapag-vlog ng Hiace dito sa ating channel. Dahil itong Hiace, very rare lang na matsyempohan sa mga kasa. So, special thanks kay Ma'am Anne at ang kanilang manager, si Ma'am Annie, for making it possible for us to vlog this one. Dahil kung maaalala nyo, it was way back 3 years ago pa nung nakapag-vlog kami ng Hiace dito sa aming channel. And if you remember, yun yung naka-witch outfit pa si Zara and si Ate Melasu. And if you not remember, ito yun. That is the base model Hiace pa and manual transmission at may hood na rin. So now, if you want the automatic transmission or variant ng Hiace, this will be the next in line. This is the 2025 Toyota Hiace GL Grandia 2.8 liter automatic transmission, and this is priced at 2,366,000 pesos only and available in 3 colors: silver, white, and black. For a van, medyo pricey na siya considering na this is an entry level for the automatic variant. But malaki na ang pinagbago nito previously from 5th gen to 6th gen, which is introduced last 2019, particularly in size, and meron na rin tong hood. Its competitor in the market is the Nissan Urban, the Hyundai Staria, and the Photon. They have Traveler and Transvan. But Toyota is a Toyota. If ever na gusto mong bumili ng van, ito agad yung unang papasok sa isip mo, or gusto mo nang bilhin. But for the price of 2.3 million, let's see what we're getting with this, and let's start with the engine. It's a 2.8 liter 1GD FTV 4-cylinder mated to a 6-speed automatic capable of 176 PS and 415 Newton-meter of torque. Yung 0 to 100 kilometers nito is 14.2 seconds. And ang top speed naman nito is 210 kilometers per hour. And according sa AutoDeal PH, ang real-life fuel consumption nito is 13 kilometers per liter with a fuel tank capacity of 70 liters. So, with a full tank, malayo-layo na talagang mararating nito. And this engine is similar sa engine ng Innova, Fortuner, and Hilux, kaya naman tested na at reliable. And since 2025 na, you'll get 5 years of warranty with all Toyota vehicles. Yan, isara na natin tong hood natin. And let's start dito for sa ating front fascia. Ayan, malaki yung ating windshield, so malaki yung view. And ito, ayan, take a look at it. So kung mapapansin nyo, lahat dito sa ating Hiace Grandia is malaki, which is yun yung gusto natin, no? Malaki lahat. So, ayan, yung mga body lines niya, medyo aggressive
Dahil, ayan, mukha siyang may pangano. And malaki talaga yung front grille natin. And meron siyang chrome accents. Malaki din yung chrome accent niya. Together with the Toyota logo dito. And yan, meron tayong black plastic na mga grills dito. Yan, dalawa. And yan, yung body color niya, silver. So, wala lang tayo ditong camera or ADAS dahil entry level nga ito. But, we have the 2 sensors dito sa harap. Ito yung ating fog lamps. And itong nasa taas, yan ang ating park lights. LED na yan. And dito naman, yan ang ating headlights, multi-reflector, halogen. Ito ang ating turn signal lights, halogen. And itong piece na to, wala siyang ilaw. Design lang yan. Kung nag-worry kayo kung halogen man to, no worries. Pwede nyo naman palitan ng LED lights to. And tinuruan na kayo ni Zara kung paano magpalit yan. So, check nyo na yan sa ating YouTube channel. And what's special about this is yung gusto niya or yung hood niya. This is very helpful para sa space ng van, comfort ng passengers natin, and of course, sa safety ng ating drivers din, no, dito. And of course, nakakadagdag din siya sa looks. Tingnan nyo naman, diba, napakaangas niya. And mukha na siyang Alphard, diba? And comparing naman sa mga competitors nito, for a price of 2 million, ilan pa lang, or ito pa lang, ang merong hood. Diba? So, tingin ko kapag iniisip mo na bumili ng van, this is one thing na pumapasok sa isip mo. Especially if nagpa-plan ka ng mga van rentals, travel and tours, this is very perfect dahil comfortable to para sa mga passengers. And lastly, meron tayo ditong pole type antenna. So, malay nyo sa mga susunod, ano na to, shark fin na to. Pero abangan natin. Ayan, dito na tayo sa ating side mirrors. Ayan, two-tone siya, no? We have the black plastic and the body color. Meron na rin tayo ditong turn signal lights. And this is manual fold. And power adjust. And dalawa na to. Sa baba, meron tayong concave mirror. Dito naman sa ating gulong. So, ang size ng ating gulong is 235/65 R16. Yan. Ang ating rims, ayan, alloy na yan, two-toned, gray and silver. Braking system nito, disc brake sa harap, drum brake sa likod. Doon sa suspension sa harap natin, MacPherson sa likod, lip spring. So, medyo parang uncommon lang siya dahil malaki to. Usually, di ba, sa mga malalaking sasakyan, sa harap, double wishbone, yan, di ba? But still, goods pa rin naman to. And yan ang ating door handle. Body colored and keyless siya. Yan, wala siyang key. Keyless. And ito yung key. Di ba? Ito ang ating key fob. Yan, may Toyota tayo dito. And function niya is lock and unlock. Yan, di ba? Meron tayong spare keys dito and for the glove box. So, yun lang naman meron dito sa ating key fob. And meron tayo ditong sliding door. Parang di naman ito nakakagulat para sa van, di ba? But this is sa right side lang. Ayan. Magaan lang siya. Ang ating door handle is naka-vertical. And common naman to sa mga van, no? Meron tayo ditong stepboard. And wide na siya and non-slippery. And nandito yung toolbox natin sa side. Ayoko na siyang tanggalin. Mahirap to ibalik eh. Yan dyan. And sa ating windows, so isa lang yung ating sliding window, so magkabila yan. But napakalawak ng viewing or yung window natin dito sa passenger sides. And medyo okay lang siya, hindi siya ganun katangkad dahil may ibang van or most vans hindi ko naabot. But this one, yan. Considering na hindi rin siya bubble top, diba? And for our dimension, we have 5,265 by 1,950 by 1,990 millimeters and 3,210 millimeters for the wheelbase and 175 millimeters ground clearance. So, dito tayo sa rear ng ating Hiace. Yan, meron tayo ditong wipers and washer. Ito ang ating third brake light.
So, medyo may kaliitan siya, no? Ito lang yung medyo maliit sa ating high ace. We have our defoggers and yung glass nga pala, no? So, green glass siya. That is mainly for, you know, reducing UV rays and all. But, mas maganda pa rin na magpa-ceramic tinting kayo. Of course, by Ceramax. Para talagang wala nang init and privacy na rin. If ever na, di ba, mga passengers natin marami. So, privacy is something na maganda sa van, di ba? Privacy is the best policy. Siyempre, pag ikaw nakatulala, ayaw mo naman makita ka ng kabilang ano, di ba? Nakaganyan ka sa van. Nakanganga ka pag natutulog, di ba? So, maganda pa rin na tinted yung ating sasakyan. And ayan, ang ating Toyota logo in chrome. And ayan, may chrome accent dito na malaki din. Ating susian dito sa likod. Meron tayong rear camera dito. And yan, ang Toyota Hiace nating badging. Malaki rin siya in chrome. And EL Grandia badging. Sa lights natin, ayan, mahaba naman siya. All halogen. And yung tail lights natin, no, malaki talaga siya. And bagay na bagay siya dito sa malaking Hiace ito. Nasobra na ako sa malaki. Ang ating brake lights, turn signal lights, and reverse lights. Meron din tayong 4-eyed sensors dito sa likod. And sa ilalim, yan, makikita nyo ang ating spare tire, full size. Yan, di ko natutuwa din. Makikita nyo naman yan. And ito, ang ating malaking tailgate. Meron tayong tailgate assist. Yan, naka-gas strap tayo. Pwede nyo rin buksan to from the inside. May lever dito. Ayan, may lock and unlock din. So, ito lang yung grip nyo pag ibababa nyo. Ayan, nakikita nyo naman, no, sobrang spacious nito. Especially if itataas nyo to. Tapos, kapag magkakarga kayo, ayan, yung height niya, hindi masyadong mataas. So, madali lang maglagay ng mga cargo dito. And if ever na need nyo pa ng space, ayan, pwede nyo naman tanggalin yung ibang rows dito. Kasi fixed to, no? And flat na rin siya. So, perfect to. Kahit nga siguro i-convert to sa camping van, no? Pwedeng-pwede to. So, demo ko sa inyo kung paano fina-fold tong last row. Ayan, first step. Tanggalin natin yung headrest. So, i-recline natin siya. Ah! Yan. Tapos ito na. Ah! Fold natin. Then, ito na ang ating pang-lock. Kailangan natin i-lock yan bago iba pa ang mag-lock. Diba? Kung last row pa lang, yung gigilid natin, malaki na yung space. So, enough na to for ilang luggage or ilang package na kailangan yung ikarga dito. What more pa kapag tinanggal pa natin yung iba, lalo kung hindi ka naman magpa-passenger. Yan, meron lang tayo ditong cargo light. Wala na tayong mga 12-volt socket or kung ano-ano mang ibang lights dito. But, yun lang naman meron dito sa ating likuran. And isara na natin to para tawag na natin si Maflu for the interior. So, kagandahan dito, no, kahit malaki siya, hindi siya ganun kabigat. If I remember so well sa competitor nito, medyo may kabigatan siya. So, yun lang naman, Maflu. Take it away. So before tayo mag-start sa ating interior, ito muna yung mga safety features. The first one is dual airbags, ABS with brake assist, stability control, hill start assist, reverse camera, front and rear sensors, and if you want yung may ADAS or Toyota Safety Sense, it is available sa Super Grandia Init for 3.3 million pesos. So tignan na natin ang ating interior, starting with the door panel, driver's seat. Kung naaalala nyo, car bodies, yung lower variant ng commuter natin is all black. But car bodies dito is two-tone na siya, combination ng dirty white and gray. Dito sa taas, black siya pero medyo shiny siya, no? Glossy.
And of course, dito na rin natin makikita yung mga buttons natin for mirrors and windows. To up and down na siya sa ating driver and passenger. And this is the door lock and unlock. Okay, dito naman ang ating door handle. Silver na siya. Sa lower portion naman natin, meron tayo ditong compartment with bottle holder. A total of 6 speaker sound system. So, tungo naman tayo sa side ng ating driver seat. Dito guys, two-tone pa rin siya, gray and dirty white. And may aircon vents tayo here and cup holder para sa ating driver. And as you can see, ang dami nating abang here. Baka siguro sa ating higher variant car bodies is functions na siya. Sa baba naman, nandito ang control natin for gas and hood release. Yan. Buksan natin yung gas. So, dito diesel, and as you can see guys, may Japanese character siya kasi itong unit natin is made in Japan. And sa baba naman, meron tayo ditong battery compartment. So, that's all dito sa labas. Let's pasok na sa loob. Pagdating naman sa ating driver seat car bodies, 6-way manual adjust na siya, while sa ating passenger is 4-way manual adjust na siya. Proceed naman tayo sa ating steering wheel. So, as you can see, it's urethane kasi wala naman siyang taheno. And meron siya ditong silver accent. And of course, ang ating mga controls, on the left side, controls siya for our calls and infotainment. While sa ating right side, controls siya for cruise controls. Sa stocks naman natin, auto ang ating headlight. While sa ating wiper is manual siya. Check natin ang ating tilt and telescopic, guys. So yes, it's tilt and telescopic. And yung horn naman niya, so yun, narinig nyo naman. Check naman natin sa taas, ano bang mayroon? So, meron tayo ditong 2 grab handles on both sides, pati dito sa ating pillars, guys. Yan. And meron pa rin tayo ditong sun visors. Check natin if may salamin ba siya. Wala. Wala din siyang ilaw. But, ang magsisilbing ilaw niya, itong ating map light, guys. Yan. And LED na rin siya. Meron tayo ditong sunglasses holder and ang ating mic, guys. Yan o, cute. For calls. And manual na rin ang ating rear view mirror. So, check natin ang ating dashboard. It's hard plastic, guys. Two-tone pa rin siya. Gray and dirty white. And dito sa ating gilid, dito ang ating parking sensor on and off. And meron din tayo ditong cup holder na may kasamang 12-volt sockets. Yan. Aircon vents, guys. Siyempre, meron tayo dyan. And check natin ang ating glove box. So, ang ating glove box car body is mahaba siya at malalim din. Okay? Check naman natin sa mga seats natin car bodies. So, two-tone pa rin tayo dito. Gray and dirty white, siyempre. And meron siyang white stitching here. And it's synthetic leather siya, guys. So, kapag bumili kayo na ito, hindi na kayo magpapa-leather. Yung bolstery naman natin, hindi naman ganung kalaki. Saktuhan lang siya. And ang lambot niya. So, yun. Comfortable and soft. Dito naman sa gitna, guys, kung napapansin nyo, meron tayo ditong tray. Hindi siya upuan kasi, di ba, minsan yung mga ganitong sasakyan is may upuan sa gitna. So, sa tingin ko, para komportable yung dalawa, ito na lang yung ginawa nila. Ang laki din ng tray niya sa loob. Na-adjust din siya. Yan, natatanggal siya. If malaki yung mga bit-bit mong gamit. Malalim at malawak. Dito naman sa baba, may tray pa rin tayo here. Di ko alam kung para saan yan, pero it's tray pa rin naman. So, hindi ka mauubusan, guys, ng mga lagayan if marami kang gamit. Additionally, meron pa tayong isang 12-volt sockets. Kasi kanina, guys, di ba, meron tayo here. And para makakunik ka sa ating infotainment, meron tayo dito ang USB port. Kasi guys, walang saksakan yung infotainment natin here, dito na sa baba. And ang ating manual handbrake here. Sa ating gilid. Sa center console naman natin, andito na ang ating shift knob sa ating dashboard. So, may gray pa rin siya and silver accent. And meron tayong plus and minus sequential. Meron naman tayo ditong hidden compartment. Yan. So, I think for coins siya, susi, or kahit anong maliliit na bagay. Dito naman, para hindi ka na maganon-ganon, no? Makontrol mo yung aircon sa likod. Dito yung control natin for aircons. Yan. Yan. Ito yung fan speed ng ating backseat.
And sa taas naman, isa lang yung control natin dito for traction control on and off. Yan, kung nakikita nyo, abang lang din yan. Dito naman sa taas, guys, andito yung mga single zone manual natin. Ito, control for temperature, sa gitna for fan speed and mode. And proceed tayo sa ating infotainment. Buksan na natin. So, disusi tayo. Hindi pa tayo push start kasi entry level pa lang tayo sa ating GL variant. Pero, ang ating infotainment ay nag-upgrade na siya. 8 inches ang ating infotainment na bago ang interface and powered by Android Auto and Apple CarPlay. Check natin sa loob. Ano bang meron? Radyo. Yan. Yun lang naman. Dito sa baba, may shortcut tayo. Bluetooth, off, and power. Next, theme. So, pwede mo siyang palitan yung color if gusto mo blue or plain black lang. 3 color lang siya, guys. Sa ating wallpaper, guys, pwede kang mag-input ng mga pictures mo. Yan. Okay natin. Yan o. Input ko na siya. So, check natin ang ating settings. Sino bang meron? System, audio, display, and Bluetooth. Yun lang naman sa ating settings. So, check naman natin ang ating reverse camera. So, open natin ang ating reverse camera. So, guys, as expected, hindi naman siya ganun kalinaw. Hindi rin nasunod ang ating guidelines. Sa gauge naman natin, analog siya. Nandito ang ating tachometer and speedometer. So, you can see, guys, may mali tayong digital screen dyan. Tingnan natin kung ano bang meron dyan. And dito yung controls niya, ha. Meron tayo dito ang trip A, trip B, fuel economy, average fuel economy, average speed, and auto. Yun lang naman dito. So, ang impression ko naman dito, since sabi ko nga kanina, entry model lang ito, hindi siya ganun ka-loaded sa features, but yung mga basic features natin is nandito. Pero kung gusto niyo yung mga maraming features, guys, go kayo sa ating top variant or higher variant natin. Pero, syempre, expected nyo na mas mahal yun. Pero ang kinagandahan naman dito, car body, sa ating GL Grandia is yung comfort niya and yung space niya. And wala na yung engine dito sa loob ng ating sasakyan, kaya yung ating passenger and drivers is komportable. Kasi mas pinaluwag siya. So, check naman natin ang ating second row. Sa second row na natin, car bodies, we have 6 aircon vents here. Yan. And yung dalawa, guys, fixed na siya kasi sa likod, wala tayong aircon. So, diretso lang yung hangin sa likod. Dito, ito yung controls natin for aircon sa likod and may 4 levels here. Yan. And dalawang speakers on both sides. Sa center naman, dalawang cup holders rin. Yan. And dito sa sides, meron pa rin tayong dalawang cup holders and dalawang USB port. So you can see, guys, meron tayo dito ang silver accent. So pinadagdag lang siya para mukha siyang elegant. Pagdating naman sa windows, check natin. Yan. Na-slide lang siya. Slide mo lang siya. Sa ating seats naman, check natin kung nare-recline individually. Yan. Nare-recline siya. Sa gitna, nare-recline din kaya. Yes. And dito. Kung saan sasagad. So, hanggang ganito lang siya. Ganyan lang siya. Same sila dito sa gitna and here. Pagdating naman sa space, no? Sa knee room and headroom, maluwag pa naman siya. So, wala kayong magiging problema pagdating sa space. Yun lang naman sa ating second row. So, i-explain ni Mikay kung ano meron sa third row. Here's a third row seat. Ayan. 3 pa rin yung seat natin and may way lang dito papunta sa 4th row natin. So, dito naman sa left side natin, meron tayong dalawang charging port Type-C na to. Dito lang yan sa pagitan ng ating dalawang cup holders, bottle holders rather. And malawak yung windows natin dito. So, maganda dito mag-senti yung mga passenger. Same siya sa right side. And dito naman, meron tayong mga grab handles dito, each sa likod ng ating upuan dito sa second row. And may hooks tayo dito. And meron tayong cup holders. Yan. Tapos meron na rin siyang tagasalo dito. And meron na tayo ditong net compartment. So, kung may mga stuffs kayo na ilalagay dito and all. And nare-recline din to.
same sa second row. Yan yung sagad niya. So, good na rin to. Medyo spacious, though hindi natin siya ina-expect na medyo spacious yung ating headroom dahil flat top to, no? But still, okay lang siya. And yung leg space, no questions. Napakaluwag. And yung seat natin, super comfortable. And dito naman sa left side, ito yung favorite na pwesto ko sa van. Kasi napakaluwag ng legroom, diba? Yes, nai-stretch ko yung paa ko, lalo na kapag long ride. Dito talaga ako pumapwesto. Meron din akong dalawang bottle holder doon. And meron na rin individual seat belts ang lahat, and you can use this as a grab assist or ayan, pwede kang humawak dito pag tatayo ka. Diba, Zara? So, Zara, pakita mo naman sa kanila yung last row natin. So, ngayon nandito ako sa last row, and ang una ko napansin pag upo ko is, of course, yung ating grab handle. So, 4 yung pwede umupo dito sa likod. And if ever naman na kailangan nyo ng space, if ever, for example, meron kayong outing, tapos wala namang uupo dito sa likod, is pwede nyo siya iganyan, yung pwesto ng chairs, i-up nyo. And, ayan, super luwag talaga ng space, and hindi lang makikita dito sa side, pero meron din kaming 2 bottle holders magkabilaan. And ang ganda nung ano niya, yung lagayan ng cup holder niya dito. Kasi niya may lock talaga and may patungan dito. So, meron din tayo ditong net for storage. So, 3 yan. Gawa yung dito is daanan siya. Tsaka mayroon tayo ditong hook. So, another dome light here para dito sa likod. Syempre, hindi abot din. And sa height ko naman, so 5 flat. So, ni-room ko isang dangkal, and yan, medyo isang dangkal pa rin naman sa akin. So yun nga, Carview buddies, nakikita nyo naman sa video is hindi na i-slide yung seats namin, and yung flooring natin yan flat with diamond design. And ayan, add ko lang, no, bago natin makalimutan, may additional na speakers dito. So in total, meron tayong 6 speakers dito sa unit na to. And this is a 12-seater unit. So dito, 10 sa passenger and then 2 sa harap. And yun lang naman. Balikan natin si Ate Mac. Yes, let's go. Now, Carview buddies, bago tayo mag-end ng vlog, well, gusto ko lang muna i-promote yung bago nating merch sa Carview PH. So, nandito siya. So, ngayon lang din makikita nila Ate Mika ito. So, kuha kayo dyan. Tenge! So, ito naisip namin na maganda siya i-promote ngayon kasi nga, diba pag nagbaban tayo, medyo may amoy. I mean, yung iba natatapangan sa amoy ng mga ibang nilalagay kapag yung nagko-commute. Kagaya ko, dati kasi lagi ako nagsusuka sa biyahe. So, tingnan nyo naman. FYI, Carview buddies, sa amin talaga to. So, ayan, kita nyo naman, CV Sense, Carview PH. And ngayon lang kami nag-promote ng sa aming talagang merch. Ito yung favorite kong scent. If ever na you're interested to buy this. So, ito yung Marine Squash. Ang daming available scents. So, yung nakuha ko, City of Dreams. Mabango to. If you've been to COD hotels, mabango to. So, kung gusto nyo na amoy luxury hotel or parang 5-star hotel yung bango ng inyong car, you can get this. And marami pang selection. Ayan, may ocean breeze and all. So, maganda to. Maganda to ilagay sa car kasi 'di ba kulob yung car, and minsan di natin alam kung anong amoy ng mga sumasakay dito. And ayan, this is a good essential. So if interested kayo, nilalagay na lang namin sa description box ang link where you can purchase one of this or maybe 2. Baka gusto nyo 2 kasi 2 yung cars nyo. Alam naman namin mayayamanin yung mga viewers namin, 'di ba? And hindi lang naman to for those na may car, pwede rin to sa room nyo. No? Pag ba mga aircon yung room nyo, minsan, di ba, nag-aamoy kulob. So, this is perfect. And very affordable lang to. So, click on the link para ma-purchase, ma-check out mo na yan. Grabe, naging live post. Yan. Check out that ding, 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 ding. Ayan. So, yan, Car Buddies, thank you, no? Dahil 100K na tayo. So, we hope na you support this product din. And yan, sana mag-avail kayo nito. For the benefit din to, for the support sa aming channel. Yan. Thank you, Car Buddies! So, core buddies, nasabi na naman nila lahat, no? Kaya, if interested kayo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik ba. Boom! Ginagawa mo! Panindigan mo yun! Sino ba yung hindi sinuporta? Oo, di ba? Kawawa, no? Nakakainis. Lalagyan na lang ng sound effects yan nila ate.
So that's all, car buddies, sa aming interior na exterior reviews. Kaya naman, magpapaalam na kami. But before we end this video, we would like to thank this Toyota Silang for accommodating us here. Nag-enjoy talaga kami. And if you want to visit here, i-flash namin ang mga details or contact numbers dito sa aming screen. Kaya screenshot nyo lang, guys. And if bago ka lang dito sa aming channel, guys, we would like to invite you all to subscribe our YouTube channel and i-follow na rin ang aming Facebook. Walang iba kundi ang CarView PH. Kaya naman, Zara and Mikay, See you in our next video! Bye! Check out na! Parang i-represent si Mama Flo eh, no? Mama Flo. Sige, ulit. Didiretso Dahil ko na. sinasabi! Didiretso ko na. Naku. Nawawalan ako ng boses. Isa pa. So na naman. And, okay, game. So, ayan, car buddies. Ayun na nga. O, di ba, puro fillers na? 13 kilometers per liter. Tama pala. And yun. Pwede kang gumawa ng malaking Pagkakamali. yung tono, nakakainis. Wala lang anything pero may Cargolite. Galingan mo. Stamina. Yan, diesel and Chinese siya. Japanese pala. Okay, tignan. Biglang umano eh. Malapit ako. Nandun si Sir na ba? Charis, joke lang. Kakarwash kami pag nakarami kami dito. Halo-halo na. And if... no, tumingin lang talaga sila.